na walang tigil na laban ay nasaksihan niya ang katapusan ng labanan. Sa sobrang sakit na nararamdaman, tuluyan nang bumigay ang Eternity Devil at inalok ang puso nito kay Denji upang tapusin na siya, at hindi nagdalawang isip si Denji at pinatay ang Diablo. Nang nakaalis sila sa hotel ay nakahinga ng maluwag si Denji dahil ligtas silang nakalabas, at nakakuha pa ng piraso ng Gun Devil, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Himeno at isinakay sa kanyang likod upang dalhin sa ospital, habang si Power naman ang sumuporta kay Aki. Makalipas ang ilang araw ay gumaling na si Aki matapos ang isang misyon kasama si Himeno, at iminungkahi ni Himeno na magdaos sila ng kasiyahan para sa mga bagong miyembro, dahil patuloy na kinakain ng konsensya sina Hirokazu at Kabeni matapos nilang subukang patayin si Denji noon. Nagbabalak na nga silang magbitiw, ngunit naisip ni Himeno na makakatulong ang isang selebrasyon para mapalapit ang grupo sa isa't isa. Alam ni Aki na gusto lang talagang uminom ni Himeno, ngunit nais rin niyang mangyari ang kasiyahan sa mga sumunod na araw, dahil aalis si Makima papunta sa ibang lungsod sa susunod na linggo. Gusto niyang makadalo si Makima, at napansin ni Himeno na mas matagal itong nanatili sa kanilang lungsod kaysa sa karaniwan, marahil dahil ito kay Denji, at doon siya nagsimulang magtaka kung ano ba talaga ang alam ni Makima tungkol sa kapangyarihan ng Chainsaw Devil. Makalipas ang ilang araw pagkatapos nito, natuloy nga ang plano nilang kasiyahan, at dumalo ang lahat ng miyembro ng grupo. Gayunpaman ay hindi marunong bumasa si Denji at hindi man lang niya mabasa ang nasa menu, ngunit hindi rin siya interesado sa pagkain, dahil mas iniisip niya ang ipinangakong halik ni Himeno. Pagkatapos ay tinanong niya si Himeno tungkol dito, at sumagot siya na kailangan niya munang malasing bago iyon mangyari, at hiniling rin niya kay Denji na patawarin niya ang lahat ng nagtangkang pumatay sa kanya. Biglang may senior na nagsabi kay Denji na tumayo at magpakilala ng maayos, ngunit binalaan siya ni Aki na huwag ibunyag ang tungkol sa kanyang kontrata sa Diablo sa mga taong hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Dahil doon ay sinabi lang ni Denji na siya'y 16 na taong gulang, at ang hilig niya ay kumain at matulog. Sumunod si Aki na medyo seryosong nagpakilala at inamin na may kontrata siya sa Fox Devil, at nagpakilala rin si Kabeni, ngunit hindi niya sinabi kung anong klaseng Diablo ang kasama niya. Doon nalaman ng lahat na isang miyembro ng kanilang grupo ang namatay kahapon, kaya't malakas na ipinagdarasal ni Himeno ang kaluluwa nito habang siya ay lasing. Pagkatapos ay isa pang senior ang nagbiro kay Denji, na mag-ingat kay Himeno kapag nalasing ito dahil hahalikan niya halos lahat, ngunit sa halip na mabahala ay natuwa si Denji dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Inamin pa ni Denji na iyon ang kanyang magiging unang halik, at sakto namang dumating si Makima at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Kinabahan si Denji at nagkukunwaring walang nangyari, pero nang tanungin siya ni Himeno kung ayaw ba talaga niya ng kanyang halik ay agad siyang natukso. Ngayon ay nahati ang isip niya kung hahalik ba siya sa harap ni Makima, na halatang medyo nagseselos, o kung sasayangin ba niya ang pagkakataong maranasan ang kanyang unang halik. Para makaiwas ay inilipat niya ang usapan tungkol sa mga piraso ng Gun Devil, ngunit nang tanungin ni Aki si Makima kung may alam siya tungkol sa Chainsaw Devil na hindi pa niya sinasabi, sinabi nitong ibubunyag lang niya kung matatalo siya sa inuman. Tinanggap ni Aki ang kanyang hamon at sumali rin si Himeno, ngunit sa huli ay natalo silang pareho ni Makima, habang ang iba naman ay abala sa kasiyahan. Sa sandaling ito ay biglang nilapitan si Denji ni Himeno, at hinalikan siya habang nakatitig si Makima sa kanila, at pakiramdam ni Denji ay parang nasa langit siya. Ngunit agad iyong nagbago nang may natikman siyang kakaiba sa kanyang bibig, at nang mapagtanto niya na suka pala ito ni Himeno ay nandidiri siya, pero wala siyang ibang nagawa kundi lunukin iyon. Maya-maya ay nagsusuka na rin siya sa banyo, habang tinulungan siya ng isang kasama at pabirong sinabing naiinggit siya kay Denji dahil wala siyang talento para maging Devil Hunter. Ngunit sinagot siya ni Denji, na paano siya maiinggit kung ang unang halik niya ay lasang suka. Natapos ang kasiyahan at naglabasan na ang lahat, ngunit hindi makita ni Makima si Denji, at may nagsabi na nawalan siya ng malay at binuhat ni Himeno pauwi. Sa kabilang banda ay nagising si Denji sa kwarto ni Himeno habang nauuhaw, pero sinalubong siya nito at pinainom ng alak gamit ang kanyang halik, at hindi nito alam kung bakit niya nadala si Denji roon dahil sobrang lasing na siya. Gayunpaman, nalasing si Denji sa konting alak at lumapit si Himeno at sinabi na alam niyang gusto nito si Makima, at hinimok niya si Denji na kalimutan na niya ang babaeng iyon, at pati si Aki ay tigilan na rin ang paghanga rito. Bigla siyang humiga sa tabi ni Denji at hinawakan niya ang labi nito, at tinanong kung gusto niyang magbembang, ngunit naguguluhan at hindi alam kung ano ang pwedeng gawin ni Denji.
Sa kabila nito, sinabi niya na hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang babaeng nagparanas ng kanyang unang halik sa pamamagitan ng suka. Ngunit pumabor ang natural na pagnanasa ni Denji at halos bumigay siya rito, ngunit habang kinakapa ni Hameno ang bulsa ni Denji ay nakakita siya ng lollipop. Nang makita niya ito ay biglang naalala ni Denji ang nangyari kanina, at matapos siyang mabaliw sa nakakadiring halik, pinayuhan siya ni Makima na lumabas at magpahangin. Habang nakatayo siya sa labas ay nilapitan siya ni Makima dala ang gamot sa hangover, ngunit nagreklamo si Denji na nasira ang kanyang unang halik, at tinanong siya ni Makima kung palagi na ba niyang matatandaan ang suka tuwing hahalik siya sa iba. Sinabi ni Makima na hindi niya makakalimutan ang lasang iyon, pero hindi niya kailangang mag-alala dahil marami pa siyang matitikman sa hinaharap, at namangha si Denji nang sabihin ni Makima na iyon na ang kanyang unang halik. Bumalik sa kasalukuyan, nakahiga si Denji sa sahig at nakatingin sa lollipop, habang mahimbing na natutulog si Hameno sa kama. Dito niya ipinangako sa kanyang sarili na ang unang pagkakataong makipagbembang siya sa isang babae ay doon kay Makima, at dahil sa kanyang pangako ay handa siyang isakripisyo ang gintong pagkakataong nasa harap niya. Kinabukasan, ginising siya ni Hameno at dinala sa balkonahe para mag-agahan, at sinabi nito na hindi niya maalala ang mga nangyari kagabi, at tinanong kung pinilit ba niya si Denji. Diretsyong sinabi ni Denji na wala siyang balak gawin ang kahit ano sa isang maruming babae, dahil iniingatan niya ang sarili niya para kay Makima. Malakas na tumawa si Hameno at sinabing mabuti na lang at walang nangyari, dahil menor de edad pa si Denji at baka mapasok pa siya sa kulungan. Tinanong niya si Denji kung totoo ba na gusto niya talaga si Makima, kahit pa medyo pangit ang ugali nito, at nang naglakas loob si Denji na tumango ay inalok siya ni Hameno na tulungan siyang mapalapit kay Makima. Hindi makapaniwala si Denji, ngunit sinabi ni Hameno na tutulungan din siya nito na mapalapit kay Aki, at agad na pumayag si Denji sa kanilang kasunduan, at doon sinabi ni Hameno na dapat magkaibigan na sila mula ngayon. Sa kabilang banda, si Makima at isa pang Devil Hunter ay naglakbay papunta sa ibang lungsod upang makipag-usap sa kanilang mga nakakataas. Sa loob ng tren, bigla silang inatake ng mga gangster na nagkukunwaring pasahero, at sa isang iglap ay tinamaan sila ng bala at agad na napatay. Habang hindi alam ng iba ang nangyayari, masaya pang kumakain sina Denji kasama sina Hameno at ang iba pang mga Devil Hunters. Hindi rin nila namataan na ang mga taong nakapaligid sa kanila ay may nakatagong baril, at nang nagkaroon sila ng pagkakataon ay bigla silang pinagbabaril, at narinig ni Denji ang mga putok at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit tila walang nakakapansin. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang magsalita ang lalaking nasa kanilang tabi tungkol sa pagkain, at sinasabing napakapangit ng lasa nito. Sumagot si Denji na para sa kanya ay masarap naman, at sinabi ng lalaki na marahil ay dahil hindi siya lumaki sa masasarap na pagkain, kaya't hindi nahasa ang kanyang panlasa. Ikinwento pa niya ang kanyang lolo, na dati siyang dinadala sa mamahaling restoran, bago niya banggitin na miyembro ito ng mafia. Sinabi niya na ang kanyang lolo ay isang masamang tao sa kanilang lipunan, at walang ibang nagawa si Denji kundi tingnan siya. Bigla niyang ipinakita ang litrato ng kanyang lolo, ang parehong matandang demonyo na dating nang abuso sa kanya. Tinanong siya ni Denji kung ano ang pakay niya ngayon, at diretsyong sagot ng lalaki na gusto ng Gun Devil ang kanyang puso, at gusto rin niyang makapaghiganti. Bigla niyang binunot ang baril at binaril si Denji sa ulo, at pagkatapos ay pinagbabaril din ng lalaki ang mga kasama niya. Lahat ay agad na kumilos para umiwas, at si Power ay agad na sumuntok para patumbahin ang lalaki, at nang tumalon ito ay kaagad na tinawag ni Aki ang Fox Devil para kainin siya. Nakita ni Aki na malubha ang tama ni Denji, at pati si Hameno ay nasa kritikal na kalagayan dahil tinamaan din siya ng bala. Ngunit biglang sinabi ng Fox Devil kay Aki na may nakain siyang napakasama, isang bagay na hindi tao at hindi rin demonyo, at kasunod nito ay nahati ang katawan ng Fox at lumabas ang lalaki na ngayon ay may mga espada na tumutubo mula sa kanyang ulo at mga kamay. Dito napagtanto ni Aki na malaki ang kanilang problema, kaya tinutusan niya si Power na tulungan ang dalawa, habang siya naman ay hinugot ang kanyang espada na isang dambuhalang pako. Bumagsak sa lupa ang Sword Devil, at umatake si Aki mula sa likuran gamit ang kanyang espada, at habang tumutusok siya ay may tinig na nagbilang ng 3. Gumanti ng atake ang Sword Devil ngunit naiwasan ni Aki at saka muling tumusok, at ang tinig ay nagbilang ng 2, at muli niya itong tinusok hanggang sa nagbilang ng 1, at pagkatapos ay tinulak siya palayo ng Sword Devil. Sinabi nito na hindi siya nasasaktan sa kanyang mga atake, ngunit agad namang tinawag ni Aki ang Cursed Devil para tapusin siya.
Nang bumilang ng 0 ang Cursed Devil, lumabas ang higanteng maputlang kamay ng Cursed Devil, at sinipsip ang buhay ng Sword Devil hanggang mamatay ito sa lupa. Kasabay nito, tinanong ni Aki si Power kung ayos lang si Himeno at sagot nito ay kailangan niya ng agarang lunas, at naisip ni Aki kung paano nagkaroon ng baril ang kalaban, gayong mga Devil Hunter at pulis lang ang pinapayagang magkaroon nito sa Japan. Para sa kanya, ang kaligtasan ni Himeno ang pinakamahalaga, ngunit bago siya makakilos ay dumating ang isang babae at sinabi na ang Cursed Devil ay kayang pumatay ng sinuman sa 3 tama, na isang kapangyarihang kahanga-hanga. Lumapit siya sa Sword Devil, at laking gulat ng lahat nang tumayo itong muli na parang walang nangyari. Tinanong siya ng babae kung bakit siya natalo, at sagot niya ay dahil minaliit niya ang kalaban, kaya tinutusan siya ng babae na tapusin agad si Aki. Pagkatapos ay muling umatake ang Sword Devil at bago pa man makapaghanda si Aki, nasa likuran na niya ito at nasugatan siya ng malalim sa dibdib. Nang bumagsak si Aki, nagmakaawa si Himeno kay Power na tulungan siya, ngunit sinabi ni Power na hindi niya kayang labanan ang kalaban na sobrang bilis na hindi niya makita, at maging ang Ghost Devil ni Himeno ay tumangging lumaban sa babae dahil napakadelikado raw nito. Sa ilang sandali, dumugo ang bibig ni Himeno at doon niya naisipan ang isang desisyon, at sinabi niya sa Ghost Devil na ibibigay niya ang kanyang buong katawan at dapat ibigay din ng Ghost Devil ang buong lakas nito. Pumayag ang Ghost Devil at lumitaw sa kanilang harapan, at inatake nito ang Sword Devil gamit ang daan-daang braso, ngunit patuloy lang itong pinuputol ng kalaban. Habang naglaho ang kanyang braso, inutusan ni Himeno ang Ghost Devil na talunin ang Sword Devil, at malapit na sanang matalo ng Ghost Devil ang kalaban at akala ni Himeno ay nailigtas na niya si Aki. Sinabi pa niya rito na mabuhay at tanggapin ang pagdadalamhati sa kanyang pagkawala, ngunit biglang inutusan ng babae ang Snake Devil, at sa isang iglap ay nilamon nito ang Ghost Devil hanggang sa wala na itong natira. Paglingon ni Aki kay Himeno, natuklasan niyang naglaho na ito at tanging damit at eye patch na lang ang naiwan sa lupa. Lubhang naguluhan at nabigla si Aki, ngunit hindi siya pinansin ng babae at nakatakas na rin si Power, subalit wala rin siyang pakialam dito. Sinabi ng babae na kunin na lang nila ang puso ng Chainsaw Devil at bumalik na, ngunit ang Ghost Devil ay may huling ginawa para kay Himeno. Isang naputol na braso ang gumapang patungo kay Denji at hinila ang kwerdas sa kanyang dibdib, dahilan para muling mabuhay ang kanyang chainsaw power. Nang muling tumayo si Denji ay inutusan ng babae ang Sword Devil na patayin siya, ngunit huwag niyang sirain ang kanyang puso. Sinabi naman ni Denji na wala siyang ibang alam, maliban sa katotohanang masama sila, at gusto niya ang masasamang tao dahil walang nagrereklamo kapag pinapatay niya ang mga ito. Sumugod si Denji sa Sword Devil na parang baliw at handang-handa para sa labanan, habang tinawagan ng babae ang mga kasamahan niya para humingi ng tulong. Napansin niya na kumapal ang alikabok mula sa matinding sagupaan ni Denji at Sword Devil, at nang naitulak ni Denji ang Sword Devil ay agad itong bumawi at siya naman ang nakalamang, nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na atake laban kay Denji, ngunit hindi pa rin siya bumabagsak. Pagkatapos ay dumating ang 2 tauhan na may dalang baril at itinutok kay Denji, at binalaan sila ng Sword Devil na huwag tamaan ang kanyang puso, ngunit bago pa man sila makagalaw ay inatake na sila ni Denji at pinabagsak isa-isa. Gayunpaman ay nakakita ang Sword Devil ng pagkakataon at sumugod siya mula sa kanyang likod, habang bigla namang nagpaputok ang isa sa mga tauhan, kaya't agad siyang nilapitan ni Denji at ginawang bihag. Binalaan niya ang Sword Devil na umatras kung ayaw nitong mamatay ang kasama, at nang biglang lumuhod ang Sword Devil ay naisip ni Denji na sumuko ito, ngunit sa isang iglap ay napadpad na siya sa likuran ni Denji at natapos na ang kanyang atake. Nahati sa 2 si Denji at pati ang kanyang bihag, at kinuha ng Sword Devil ang naputol na katawan ni Denji at sinabing kailangan nila itong madala agad. Ngunit biglang nawala ang kanyang kapangyarihan bilang demonyo at bumalik siya sa pagiging tao, at sa ibang lugar ay patay na rin ang ibang Devil Hunters. Ang mga pumatay kay Makima ay nagsagawa ng huling pagsusuri sa kanya at nagpasya na tapusin siya, saka sumama sa mga sibilyan upang makatakas, ngunit laking gulat nila nang biglang bumangon si Makima mula sa pagkamatay. Tinangka ng mga armado na muli siyang patayin, pero wala silang nagawa laban sa kanya. Samantala, 2 Devil Hunters ang naghihintay kay Makima sa estasyon ng tren sa Kyoto, at may isang office worker na lumapit at nagulat na lahat ng Devil Hunters sa Tokyo ay inatake ng sabay-sabay. Dahil doon ay nagulat ang 2 at nag-alinlangan kung patay na rin si Makima, at baka sinasayang lang nila ang kanilang oras sa paghihintay. Nang dumating ang tren ay nagsitakbuhan palabas ang mga pasahero mula sa pintuan dahil sa takot,
at lumabas si Makima na nababalutan ng dugo, at sinabi sa dalawa na may mga bangkay ng tao